Kamusta mga ka-health? Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang mga sikreto para magkaroon ng mas makapal na buhok. Ang makapal na buhok ay pangarap ng marami at sa video na ito, ibabahagi natin ang mga kailangang gawin para ma-achieve ang buhok goals na yan. Ang pagiging makapal o manipis ng buhok ay bahagi ng ating genetic makeup. Ang mga genes na inahatid ng ating mga magulang ay naglalarawan kung gaano karaming buhok ang likas nating magkaroon, kung gaano ito kahaba at iba pang katangian nito. Ang genetic factor na ito ay nagpapaliwanag kung bakit may mga taong likas na may makapal na buhok, samantalang may iba naman na may manipis o payat na buhok. Ang buhok ay isang bahagi ng ating katawan na bumubuo sa ating balat. Ito ay binubuo ng protina na tinatawag na keratin. Ang buhok ay may iba't ibang bahagi, kabilang ang buhok sa anit o scalp, buhok sa katawan o body hair, at buhok sa muka o facial hair. Ang buhok ay naglalarawan ng iba't ibang katangian ng isang tao tulad ng kilay, kakanyahan at tekstura. Ito rin ay nagbibigay ng proteksyon sa anit mula sa init ng araw at nagbibigay insulasyon laban sa lamig. Ang pagkakaroon ng makapal na buhok ay maaaring implikasyon ng iba't ibang factors tulad ng genetika, kalusugan, at pangangalaga sa buhok. Narito ang ilang mga tips para mapanatili o mapalakas ang kalusugan ng iyong buhok. Balanced diet. Kumuha ng sapat na protina, bitamina at mineral mula sa pagkain. Ang pagkain na mayaman sa iron, vitamin A, E, omega-3 at maaaring makatulong sa pagpapalakas ng buhok. Regular exercise. Ang regular na ehersisyo ay maaaring makatulong sa pagpapalakas ng sirkulasyon ng dugo na maaaring magkaroon ng positibong epekto sa kalusugan ng inyong buhok. Tamang pag-aalaga. Ang tamang pag-aalaga sa buhok ay mahalaga para mapanatili itong malusog, malambot at maganda. Narito ang ilang mga gabay para sa mga tamang pangangalaga sa buhok. Tamang paglilinis. Piliin ang tamang shampoo para sa iyong buhok o type, dry, oily o normal. Gumamit ng malamig na tubig upang hindi masyadong matuyo ang anit at buhok. Pamamanhid. Gamitin ang conditioner matapos ang shampoo. Ito ay magbibigay lasa at magpapakintab sa buhok. Iwasan ang pagpapahid ng conditioner sa anit para hindi maging mabigat o malagkit ang buhok. Paggamit ng hair mask o treatment, isagawa ang deep conditioning o hair treatment isang beses kada linggo o depende sa pangangailangan ng buhok. Maaaring gumamit ng natural na hair mask tulad ng coconut oil o olive oil. Iwasan ang mainit na tubig at mga mainit na styling tools. Ang sobrang init ay maaaring magdulot ng pagkasira ng buhok. Iligo ang buhok sa maligamgam na tubig. Iwasan ang sobrang paggamit ng hair dryer, curling iron at iba pang mga mainit na styling tools. Regular na pagpapaputol. Iwasan ang split ends sa pamamagitan ng regular na pagpuputol ng buhok. Ito ay makakatulong sa pagpapalakas ng buhok at pagpapanatili ng kanyang kalusugan. Proteksyon laban sa araw. Gumamit ng payong o sombrero kapag nagtatagal sa ilalim ng matinding araw. Maaaring gamitin ang mga hair care products na may UV protection. Tamang nutrisyon. Kumuha ng sapat na nutrisyon mula sa pagkain, lalo na ang mga pagkain na mayaman sa protina, bitamina at mineral. Limitahan ang paggamit ng kemikal. Iwasan ang sobrang paggamit ng hair color, bleach at iba pang kemikal na maaaring makasama sa buhok. Ibigay ang sapat na oras para magpahinga ang buhok sa paggamit ng mga styling tools. Stress management. Iwasan ang pamamahala ng stress dahil ito'y maaaring makapekto sa kalusugan ng buhok. Regular na check-up. Kung may mga problema sa buhok, konsultahin ang isang profesional na dermatologist o trichologist. Iwasan ang sobrang init. Iwasan ang sobrang init ng tubig sa pagligo at iwasan ang sobrang init ng styling tools tulad ng hair dryer. Proteksyon laban sa araw.
Iwasan ang sobrang pagkakalantad sa araw. Gumamit ng payong o sombrero kapag nasa labas para maprotektahan ang buhok sa matinding init ng araw. Hindi pagkakalbo. Huwag sadyang ginagamit ang matindi o mabigat na pwersa sa buhok tulad ng malupit na pagsuklay para maiwasan ang pagkakalbo. Regular na pagpuputol. Ang regular na pagpuputol ng dulo ng buhok ay maaaring makatulong sa pag-iwas sa split ends na maaaring magdulot ng pagkakaroon ng mas malusog na buhok. Stress management. Iwasan ang labis na stress dahil dito ay maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa kalusugan ng buhok. Konsultasyon. Kung may mga isyu sa buhok, maaaring makatulong ang pagkonsulta sa isang profesional na dermatologist o trichologist. Tigilan ang paninigarilyo. Ang paninigarilyo ay maaaring makapekto sa sirkulasyon ng dugo na maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa buhok. At doon natin natapos ang ating video mga ka-health. Salamat sa pagtutok at sa pagiging bahagi ng ating community. Kung nais mo pang manatiling updated sa mga susunod na videos natin, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga instant updates. Kung meron kang mga katanungan, mga suhestyon o kahit anong ibang nais mong malaman o mapanood sa hinaharap, huwag mag-atubiling mag-comment sa ibaba. Ang inyong feedback ay mahalaga sa amin. Maraming salamat sa pagtutok mga ka-health!